Dapat may accountability. Ito ang iginiit ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos maglabas ng Notice of Disallowance ang Commission on Audit o COA sa 73.28 million ng 125 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Ayon sa Magkabayang Block Solid, sa paglulustay ng confidential funds sa panahong kulang ang pondo para sa serbisyong publiko at sa pagtangging ipaliwanag ito sa taong bayan, malinaw na may batayan anya ang impeachment. Sa Notice of Disallowance ng COA, nakasaad na walang isinumiting dokumento ang tanggapan ng Vice Presidente para patunayan ang tagumpay sa information gathering o surveillance activities nito, partikular na sa 10 million pesos na halaga ng reward payment, 34.85 million pesos na payment of reward sa pamamagitan ng various goods at 24.93 million pesos na halaga ng payment of reward sa pamamagitan ng medicines. Gayun din ang 3.5 million pesos na halaga ng confidential funds na pinambayad sa mga table, chairs, desktop computers at printers. Batay sa ulat, hindi nakasaad kung nakalaan ba ang mga ito sa confidential operations at activities ng Office of the Vice President. Ang isyong ito, inihayag ni Congresswoman Castro sa pagdinig ng panukalang pondo para sa 2025 ni VP Duterte. Naging sentro rin ito ng mga pagtatanong ng mga kongresista, subalit paulit-ulit na tinanggiyang sagutin ng pangalawang Pangulo. Madam Chair, my answer for every question will be I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President through a question and answer. And I will leave it to the House to decide on the budget submitted. So, magsasayang tayo ng oras dito, paulit-ulit yung sagot. So, hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair, no? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Ayon kay COA Assistant Commissioner Alexander Juliano na present sa budget deliberations ng House Appropriations Panel, tumutukoy ang Notice of Disallowance sa paggastos ng may irregularidad, hindi kailangan o maluho, subalit hindi pa naman ito pinal at maaari pa anyang iapela. Pero hindi po nangangahulugan na pag may Notice of Disallowance ay yun na yung final kasi meron pa pong appeal process sa commission. Hanggang hindi po na-resolve ng commission proper yan, doon po masasabi talaga na yung ground ng Notice of Disallowance ay tama. Ang final determination po doon sa Notice of Disallowance ng Supreme Court. Naninindigan si VP Duterte na nanatili ang impeachment efforts laban sa kanya sa Kamara, bagay na paulit-ulit namang itinatanggi ng liderato ng House of Representatives. Bilang isang kaibigan, I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either recorded conversations or participated in shared conversations regarding each impeachment proceedings against me. Nonetheless, this is nothing new. Talks of impeachment have been ongoing for several months now. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.